Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Marahang bumubuhos ang ginintuang liwanag ng dapit hapon sa malalawak na salaming dingding ng opisina ni Maxwell na nagbibigay ng banayad na kislap sa mga naka-frame na larawan sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa unang larawan, magkatabing nakatayo sina Maxwell at Amara sa harap ng altar ng isang maliit na simbahan habang nakangiting abot langit si Lucas sa gitna nilang dalawa. 2 taon na ang lumipas mula ng araw na iyon. Payak lamang ang naging kasal nila. Eksakto sa kagustuhan ni Amara. Noong una, iminungkahi niyang pirmahan na lamang nila ang mga papeles ng kanilang kasal sa isang simpleng tanggapan ng rehistro. Para sa kanya, hindi na kailangan ng engranding seremonya. Ngunit mumiti lamang si Maxwell, marahang hinawakan ang kanyang kamay, at tahimik na inamin na kung pakakasalan niya ang babaeng pinakamamahal niya, nais niyang makita itong naglalakad patungo sa altar. Kahit sa loob lamang ng isang maliit na simbahan sa kanilang komunidad. Sa huli, natagpuan nila ang perpektong pagkakasundo. Walang marangyang bulwagan. Walang napakahabang listahan ng mga panauhin. Walang mga mamamahayag. Walang mga kasamahan sa negosyo. Tanging ang mga taong nanatili sa kanilang tabi sa bawat unos na kanilang pinagdaanan. Si Miranda, na mas malakas pang umiyak kaysa sa mismong nobya habang nagniningning sa tuwa ang kanyang mga mata. Si Justin, napilit ngunit bigong ikinubli ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Si Bert, na nakaupo sa unahang hanay ng simbahan, tahimik na nakangiti at buong pasasalamat na sa wakas ay naging mabait din ang tadhana. At si Lucas, na nakasuot ng munting Amerikana, buong pagmamalaking bitbit ang mga singsing sa kasal habang masayang ipinagsasabi sa lahat. Tinutulungan ko si Mommy na pakasalan si Daddy. Perpekto ang lahat. Katabi ng larawang iyon ay isa pang naka-frame na litrato. Isang larawan ng buong pamilya. Si Maxwell. Si Amara. Si Lucas. At si Richard. Hanggang ngayon, tila hindi pa rin kapanipaniwala sa tuwing napapatingin siya rito. May panahon noon na lubos na naniniwala si Maxwell na ang ganitong larawan ay hinding-hindi kailanman magiging posible. Malinaw na malinaw pa ring naaalala ni Maxwell ang mga unang buwan matapos buksan ng Edgeworks ang mga pinto nito. Maliit lamang ang opisina. Hindi magkakatugma ang mga kasangkapan. At napakahigpit ng kanilang budget. May mga gabing natutulog na lamang siya sa sopa ng opisina dahil wala na siyang sapat na oras upang umuwi. May mga gabi ring napapatanong siya sa sarili kung tama ba ang naging pasya niyang talikuran ang lahat. Ilang buwan lamang matapos itatag ang kumpanya, naglabas ng opisyal na pahayag ang Escudero Group. Nagbitiw si Maxwell Escudero bilang punong ehekutibong opisyal ng Venture and Corporation upang isakatuparan ang sarili niyang pananaw at magtatag ng isang malayang kumpanya. Maingat ang pagkakabuo ng pahayag. Professional. At lubos na kontrolado. Hindi kailanman binanggit ni Richard ang matinding komprontasyong naganap sa pagitan nila. Hindi rin ito inamin na napilitan si Maxwell na mamili. Sa paningin ng publiko, isa lamang itong ambisyosong negosyanteng nagsisimula ng panibagong yugto ng kanyang karera. Sa loob ng maraming linggo, sari-saring usap-usapan ang kumalat. May mga nagsabing pinilit siyang umalis sa kumpanya. May mga pabulong na nag-ugnay nito sa alitan sa loob ng kanilang pamilya. May ilan ding nagsabing hindi magtatagal at tuluyang babagsak ang Edgeworks sa loob lamang ng 1 taon. Ngunit may tahimik na paraan ang tagumpay upang patahimikin ang lahat ng usap-usapan. Mula sa 1 kliyente, naging 3. Mula sa 3, naging 10. Hanggang sa nagsimula na ring dumating ang mga kliyenteng mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sunod-sunod na naging matagumpay ang bawat kampanyang kanilang inilunsad. At kasunod nito ay ang sunod-sunod na pagkilala at mga parangal. Unti-unting kinilala ang Edgeworks bilang isa sa mga pinakaginagalang na kumpanya sa larangan ng branding sa industriya. Hindi dahil sa apelyidong Escudero, kundi dahil sa mga taong bumubuo rito. Bawat tagumpay ay pinaghirapan at pinaghusay ni Maxwell sa sarili niyang kakayahan.
At madalas niyang maisip na dahil doon, mas naging matamis ang bawat tagumpay na kanyang natamo. Naalala rin niya ang isang hapon nang dumating si Richard sa opisina nang walang anumang paunang abiso. Halos mawala ng ulirat ang receptionist sa pagkabigla. Inakala ni Maxwell na isa na namang mainit na pagtatalo ang mangyayari. Ngunit sa halip, tahimik lamang na naupo ang kanyang ama sa sopa. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang ilang minuto. Sa wakas, dahan-dahang inilibot ni Richard ang kanyang tingin sa payak na opisina. Ang lumang makinang gumagawa ng kape. Ang mga whiteboard na puno ng mga ideya at plano. Ang mga empleyadong nagtatawanan habang nagtutulungan sa labas ng silid. Pagkaraan, marahan itong nagsalita. Mukhang maayos ang takbo ng kumpanya mo. Iyon lamang. Walang papuri. Walang paghingi ng tawad. 5 salita lamang. Ngunit kahit paano, naunawaan ni Maxwell ang lahat ng kahulugang dala ng mga salitang iyon. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Amara. Natigilan siya. Dahan-dahang tumayo si Richard. Sa loob ng ilang sandali, nagkatitigan lamang silang tatlo. Pagkatapos ay inayos ni Richard ang suot nitong Amerikana. Pumunta kayo sa bahay ngayong katapusan ng linggo. Sandali itong tumigil bago muling nagsalita. Sabay-sabay tayong maghahapunan. Habang naglalakad ito papalabas at nadaraanan si Amara, marahan nitong ipinatong ang isang kamay sa balikat nito. Isang tahimik na kilos. Simple, halos walang kapansin-pansin. Ngunit dala nito ang mga taong lumipas na hindi na ipahayag ang pagtanggap. Umalis si Richard bago pa man sila makapagsalita. Wala pa ring paghingi ng tawad. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na iyon ang pinakamahalaga. Walang dramatikong pagkakasundo. Walang madamdaming talumpati. Hindi ganoong uri ng tao si Richard. Ngunit matapos ang araw na iyon, tuwing Sabado ay may nakahandang hapunan para sa kanila. Walang nagplano. Walang nagsabi na kailangan itong gawin. Basta na lamang naging bahagi ng kanilang buhay ang tradisyong iyon. Si Lucas ang naging tulay na hindi kailanman natutunang buuin ng mag-ama. Doon napagtanto ni Maxwell na may pambihirang kakayahan ang mga bata na paghilumin ang mga sugat na matagal ng pilit ikinukubli at pinangangalagaan ng mga matatanda. Isang gabi, inosenteng nagtanong si Lucas. Kung ganoon, ano po ang itatawag ko sa inyo? Matagal siyang tiningnan ni Richard bago ito marahang sumagot. Kung gusto mo, Lolo itawag mo sa akin. Hindi man lamang nag-atubili si Lucas. Sige po, Lolo. Mula noon, hindi na muling lumiban si Richard sa alinman sa mahahalagang sandali sa buhay ni Lucas. Hindi sa mga pagtatanghal nito sa paaralan. Hindi sa mga laban nito sa football. Hindi sa mga pagdiriwang ng kaarawan. Hindi sa mga science fair nito. Buong pagmamalaki rin itong itinago ang bawat Father's Day card na sariling gawa ni Lucas at lihim na iniaalay para rito. May mga pagkakataong nahuhuli ni Maxwell ang kanyang ama na nakangiting pinagmamasdan ang mga guhit at card na iyon kapag akala nitong walang ibang nakatingin. Hindi iyon ganap na pagtubos. Hindi rin iyon pagiging perpekto. Ngunit iyon ang pag-ibig na unti-unting natutong magsalita sa sarili nitong tahimik na paraan. At kung minsan, sapat na ang ganoon. Mahal. Marahang ibinalik ng tinig ni Amara si Maxwell sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa bungad ng opisina, naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. 8 buwan nang nagdadalang tao si Amara. Mas mabagal na siyang kumilos kaysa noon, at likas na napapahawak ang isa niyang kamay sa ibabang bahagi ng kanyang likod sa tuwing naglalakad. Napakaganda niya. Hindi dahil binago siya ng kanyang pagbubuntis, kundi dahil sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang taglay ang kapayapaang matagal ng pinangarap ni Maxwell na maibigay sa kanya. Pagkalapit niya rito, agad siyang inakbayan ni Maxwell sa baywang at maingat na inalalayan hanggang sa makaupo sa kandungan nito. Agad na dumampi ang kamay ni Maxwell sa banayad na hubog ng kanyang tiyan. Kaya, mahina nitong bulong. Mabait ba ang munting anak natin ngayon? Napangiti si Amara. Oo, napakabait niya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Maxwell na maihalong mapaglarong pag-aalala. Pero ikaw, wala bang pagduduwal ngayon? Napatawa si Maxwell.
Wala naman. Isang personal na record. Sabay silang napatawa. Hindi kailanman sumagi sa isip nilang si Maxwell pa ang makararanas ng mga sintomas ng sympathy pregnancy. Noong unang 3 buwan ng pagbubuntis ni Amara, halos tuwing umaga ay nakayuko si Maxwell sa lababo dahil sa pagduduwal, samantalang masayang kumakain naman ng almusal si Amara sa kanyang tabi. Halos maiyak sa kakatawa si Bert nang makita iyon. Maging si Richard ay napailing na lamang at marahang nasabi, "Hindi pa ako nakarinig ng ganyan." Ngayon, paminsan-minsan na lamang sumasapit kay Maxwell ang pagduduwal, at naging isa na lamang itong masayang biro sa loob ng kanilang pamilya. Kailangan ko nang tingnan ang kampanya ng Velor Fragrance, mahina ni Amara habang sinusubukang tumayo. Ngunit lalo lamang hinigpitan ni Maxwell ang pagkakayakap sa kanya. Hindi, napakurap si Amara. Hindi, bakit? Kayakap ko pa ang asawa ko. Napailing si Amara habang napapangiti. Ang hirap paniwalaan na ang nakatatakot na punong ehekutibong opisyal na minsang nagpalabas sa akin sa isang pulong ay naging ganito. Mas nakatatakot na ako ngayon. Talaga? Nagnanakaw na ako ng mga halik kahit oras ng trabaho. Bago pa makasagot si Amara, marahan siyang hinalikan ni Maxwell sa noo. Pagkatapos ay sa dulo ng kanyang ilong. At sa huli, sa kanyang mga labi. Napatawa ng husto si Amara hanggang sa mapahawak siya sa mga balikat ni Maxwell. Isang yakap lang naman ang hinihingi ko. Nagpakasal ka sa maling lalaki kung katamtaman lang ang gusto mo. Napangiti si Amara habang nakadikit pa rin ang kanyang mga labi sa labi nito. Hindi ang pinakasakto at pinakamabuting lalaki ang pinakasalan ko. Nagpatuloy rin ang buhay ng lahat. Nanatili si Ethan sa bilangguan matapos mapatunayang nagkasala sa paglustay ng mahigit $2 milyong mula sa Aboitiz Group. Ilang taon niyang inakala na kayang palitan ng salapi ang dangal at katapatan. Sa huli, nawala sa kanya ang lahat. Tuluyan namang nawala si Judy Ann sa mundo ng negosyo matapos siyang alisin ng lupon ng mga direktor sa kanyang posisyon. May mga nagsasabing lumipat siya sa ibang bansa. May iba namang naniniwalang nagsimula siyang muli sa ibang lugar gamit ang ibang pangalan. Ngunit wala talagang nakaalam. At wala ring nag-abalang alamin pa. Patuloy namang nagsisilbi ng kanyang sentensya si Cassandra Go Kongwe. Hindi pinalambot ng paglipas ng panahon ang kanyang pagmamataas ni ang kapaitan sa kanyang puso. Gayunman, nanatiling tapat sa pagdalaw ang kanyang ama na si Charles. Bawat buwan, tuwing kaarawan, at sa bawat pagdiriwang ng pista opisyal. Ipinangako nitong kapag tuluyan ng nakalaya si Cassandra, magkasama silang aalis sa Maynila at magsisimula ng panibagong buhay sa isang mas tahimik na lugar. Ipinagbili naman ni Tony ang kanyang mga restoran at bumalik sa Gokongwei and Vale. Ang responsibilidad na muling ibangon ang pangalan at pamana ng kanilang pamilya ay tuluyan ng napunta sa kanyang mga balikat. Ikinasal sina Miranda at Justin sa ilalim ng isang arko na napapalamutya ng mapuputing bulaklak. Buong pagmamalaking inihatid ni Lucas si Miranda sa altar, sapagkat iginiit nitong si Lucas ang munting kapatid na lalaki na hindi niya kailanman nagkaroon. Mula simula hanggang wakas, napuno ng tawanan at saya ang buong simbahan. At si Bert. Ang palaging tapat na si Bert. Hanggang ngayon ay iginigit pa rin niyang marahil ay hindi pa lamang nagsisimula ang unang kabanata ng sarili niyang kwento ng pag-ibig. At sa tuwing tinutokso siya ng iba, ngumingiti lamang siya. May mga aklat, madalas niyang sabihin, na mas lalong nagiging mahalaga habang hinihintay mong mabasa. Patuloy na umunlad ang Edgeworks. Hindi dahil ito ang naging pinakamalaking kumpanya, kundi dahil hindi nito kailanman kinalimutan kung bakit ito nagsimula. Nakakauwi sa tamang oras ang mga empleyado. Ipinagdiriwang ang bawat kaarawan. Laging inuuna ang pamilya. Tumanggi si Maxwell na magtayo ng tagumpay kapalit ng kapakanan ng mga taong nasa kanyang paligid. Matagalan niyang natutunan kung saan humahantong ang landas na iyon. Tuwing umaga, siya mismo ang naghahatid kay Lucas sa paaralan. May mga umagang nagtatalo sila kung sino ang pinakamahusay na superhero. May mga umaga namang inuulit nila ang mga talahanayan ng multiplikasyon. At kung minsan, sabay silang umaawit ng malakas na mga lumang awitin habang natatawang nakikinig si Amara mula sa upuan ng pasahero. Naninirahan sila sa isang komportableng tahanan. Hindi isang mansyon. Hindi isang napakalawak na tahanan.
kundi isang bahay na palaging amoy bagong timplang kape tuwing umaga at masarap na nilulutong pagkain pagsapit ng gabi. Nagkakaroon pa rin sila ng mga hindi pagkakasundo. Tungkol sa mga takdang gawain. Tungkol sa pagpapalaki kay Lucas. Tungkol sa kung sino ang nakatakdang maghugas ng mga pinggan. At tungkol sa kung kailangan pa ba talagang sumagot ni Maxwell ng mga email pagkatapos ng hapunan. Pareho silang hindi mahilig matalo. At pareho rin silang hindi nabawasan ng katigasan ng ulo. Ngunit sa huli, iisa pa rin ang wakas ng bawat hindi nila pagkakaunawaan. Isang paghingi ng tawad. Isang yakap. At isang tahimik na pangako. Na pagsapit ng bukas, muli nilang pipiliin ang isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi kailanman nangangahulugan ng kawalan ng alitan. Ito ay ang pagpiling manatili sa tabi ng isa't isa matapos humupa ang bawat sigalot. Muling ibinaling ni Maxwell ang kanyang tingin sa mga larawang nakapatong sa kanyang mesa. Ang larawan ng kanilang kasal sa simbahan. Ang larawan ng kanilang pamilya. Ang buhay na magkasama nilang binuo. Noon, naniwala siyang ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa matatayog na gusali, mga pribadong jet, at mga silid pulong na may nakaukit na pangalang Escudero. Nagkamali siya. Ang tunay na kaligayahan ay mukha ng mga baong inihahanda para sa paaralan. Nang maliliit na sapatos na naiiwan sa tabi ng pintuan. Nang biglaang paghahangad ng strawberry cake sa kalaliman ng gabi. Nang mumunting kamay na kusang humahanap sa kanyang kamay. Nang halakhak ng kanyang asawa na umaalingaw sa buong tahanan nila. Nang isang batang tumatawag sa kanya ng daddy. At nang isa pang munting buhay na matiwasay na naghihintay ng tamang panahon upang isilang. Hindi iyon ang imperyo ng mga Escudero. Higit na mas mahalaga pa roon ang natagpuan niya. Isang tahanan. Isang pamilya. Isang buhay na unti-unting binuo sa pamamagitan ng katapatan, tiyaga, at pag-ibig na inialay sa bawat payak na araw. At nang tuluyang maglaho ang huling sinag ng araw sa likod ng kalangitan ng lungsod, marahang inabot ni Maxwell ang kamay ni Amara. Hindi man lamang tumingin si Amara. Agad niyang ipinaubaya ang kanyang kamay sa kamay nito at marahang pinag-ugnay ang kanilang mga daliri. Alam na niya. At palagi na niyang malalaman. Sa labas, patuloy na nagmamadali ang takbo ng lungsod. Sa loob, tila kusang bumagal ang pag-usad ng oras. Wala na silang kailangang habulin pang bukas. Sapagkat ang lahat ng matagal nilang hinanap ay naroon na. Magkasama. Sa tahanan. Payapa. Ang kanilang kwento ay hindi kailanman umikot sa kayamanan. Hindi rin sa paghihiganti. Ni sa kapangyarihan. Mula sa simula hanggang sa huli, isa lamang itong kwento ng dalawang pusong nasugatan na muling nagkaroon ng lakas ng loob na magmahal. Kwento ng pagpapatawad na dumating ng tahimik. Ng pamilyang piniling maging pamilya ng isa't isa. Ng pag-asang tumangging mamatay kahit sa pinakamadilim na gabi. Bawat luhang pumatak. Bawat sakripisyong inalay. Bawat pamamaalam. Bawat pa siyang tila imposibleng gawin. Ay humantong sa sandaling ito. Sa payak ngunit napakagandang buhay na kanilang binuo. At sa huli, natuklasan nilang ang pag-ibig ay hindi kailanman nasusukat sa engranding mga kilos o sa mga araw na perpekto ang lahat. Nasusukat ito sa bawat umagang magkatabi silang nagigising. Sa bawat kamay na kusa nilang inaabot. Sa bawat pangakong kanilang tinutupad. At sa bawat payak na sandaling pinili nilang pahalagahan. Sapagkat doon, naninirahan ang tunay na magpakailanman. At kung may isang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay, iyon ay ang katotohanang ang pag-ibig ay hindi kailanman tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa araw-araw na pagpiling magmahal, magpatawad at manatili. Ang bawat unos na minsang nagtangkang paghiwalayin sila ang siya ring humubog sa tibay ng kanilang mga puso at naghatid sa kanila sa tahanang matagal na nilang hinahanap sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay maaaring umabot na sa huling pahina, ngunit ang buhay na sabay nilang bubuin ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat pagsikat ng araw, pipiliin nilang magmahal muli sapagkat iyon ang tunay na kahulugan ng isang masayang wakas. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.